Ang pag-deliverance o exorcism ng mga exorcist, hindi po ito parang naghuhugas tayo ng dumi sa saksakyan at tapos na. Basta gusto lang. 'Di ba? Kung pupunta kayo sa ospital, kailan ba mangyari na pagdating niyo sa ospital, sabihin mo sa doktor, "Dok, magpa-opera na ako ngayon na." Kailangan talaga ang diagnostic interview. At i-prepare sila, i-guide sila kung ano ang mga nabuksan sa kanilang buhay. Halimbawa, may taga ibang diocese, bago lang umano sila nangumpisal. Bago sila pumunta sa akin, nangungumpisal na. Pero nagsagawa na kami ng diagnostic interview, halimbawa, pumunta ba kayo sa manghuhula? Paulit-ulit pumunta sa manghuhula. Card reader, tarot reader, naikumpisal nyo ba yan? Hindi. Dahil hindi nila alam na kasalanan pala yon. Nagsagawa ba kayo ng Spirit of the Glass? Matagal na, nagsagawa ng Spirit of the Glass. Kinumpisal nyo ba? Hindi. O kaya, kailangan talaga i-guide. Pero, yung iba na gusto, dahil nakilala si Father Darwin, punta agad kay Father Darwin, tanungin nyo muna yung parish priest ninyo sa local nyong simbahan kung wala bang appointed exorcist sa inyong diocese. Dahil mas makapangyarihan ang inyong appointed exorcist dahil under kayo sa ecclesiastical territory. Territorial in nature kasi yan. May protocol kasi, halimbawa sa exorcism may protocol. Kung si Father Darwin, exorcist man siya sa diocese ng Tagbilaran, di siya pwedeng magsagawa ng solemn exorcism sa ibang diocese. Maliban lang kung binigyan siya ng pahintulot ni Bishop Abet na doon sa labas na diocese at sa bishop mismo ng naturang diocese. Ganyan ang protocol para hindi makagawa ng tinatawag na usurpation of authority. Pero, walang problema kung deliverance lang. Ngunit, meron kasing mga kaso na tinatawag na indwelling case. Lalo na kung malalim na ang contamination. Kaya, mas mabuti, makipagkita kayo sa inyong exorcist dahil may background na sila sa discernment of mystical phenomena.